Itong gobyernong ito, napakakupad. Mabilis lang itong pamahalaang Marcos sa pagnanakaw. Mabilis. Pagka para sa bayan, napakabagal. Alam ng mga nasa PCO na pawala na itong gobyernong ito. Kasi malapit na 2028. Mahigit isang buwan at isang linggo na ba? O isang buwan at 2 linggo na ang krisis, yung digmaan na itong krisis na nagmula sa digmaan sa pagitan ng Iran at ng Amerika, di ba? Biglang tumaas ang presyo. Wala namang ginawa ang pamahalaan. Samantalang yung ibang pamahalaan, sinubsidized, nag-price control. Oh, di ba sabi kay tinatagal pa, binola pa tayo ng pamahalaan. Sabi, kailangan ko ng batas para magkaroon ng price control sa produktong petrolyo dahil deregulated tayo. May emergency powers naman nung nag-ondoy. Alam nyo, nag-issue ng executive order si Pangulong then President Gloria Macapagal Arroyo. Price cap. Ganito lang, walang magtataas ng presyo ng gasolina. Okay. Bakit hindi ginawa dito? Ngayon, may mga ulalo na mga troll, nung sinabi ko yan, dapat ginawa ito. Sabi nila sa akin, hoy, hindi ang bobo mo. Yung temporary lang nga yung ondoy hindi katulad ngayon, matagalan to, gera to. Hindi nila naisip, nga temporary executive order. In the meantime, solusyon. In the meantime na mahanap ka ng pangmatagalang solusyon, pigilin mo muna yung pagtaas. Halimbawa, itong gobyernong ito, napakakupad. Mabilis lang itong pamahalaang Marcos sa pagnanakaw. Mabilis. Pag nagnanakaw, yung saro, release agad. Yung pera, release agad. Pagka para sa bayan, napakabagal. Di ba? Nag-certify pa ng urgent. Yung kailangan daw niya yung batas para tanggalin yung excise tax para bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Okay. Sinertify as urgent, pumunta sa House, minadali na nga, pumunta pa rin sa Senate, syempre minadali na nga, dumating sa kanya, hindi pa agad pinirmahan, noong April 12 lang naging effective, di ba? Sana, in the meantime, ito hindi na iisip ng mga troll. Kaya yung mga troll, hindi ko na pinapansin, natatawa na lang ako. Alam nyo, alam ng mga nasa PCO, yung Presidential Communications Office na pawala na itong gobyernong to. Kasi malapit na 2028 Opo. Alam nyo, kanya-kanya ng sikwat ng pondo roon yung ibang mga tao roon. Alam nyo kung bakit? Dati, yung mga troll nila, medyo may konting talino pa kahit papaano Nag-e-engage pa sa'yo kahit medyo ginugulo ka. May argumento. May argumento, konti, kahit konti. Ibig sabihin, may konting katalinuhan yung troll. Sabihin, hindi pwede yan kasi yan temporary lang. Hindi pwede yan kasi ganito, iba yung batas. Tignan mo naman itong batas na to. Ngayon, ang mga troll nila, bukod sa kukunti yung followers, anong sasabihin sa'yo? Pandak, uloy, dugyot, ungas. Argumento ba yun? Di ba, Pangasar lang. Argumento ba yun? Ibig sabihin, ang kalidad ng mga trolls ng administrasyon ngayon, bagsak na. Lahat ng standby sa kanto, yun lang kinuha para konti ang bayad. Hindi na yung mga professional. Kinukuha na yung pondo. Halimbawa, kumuha ka ng 1,000 trolls, bayaran mo. Nang sa 10,000 kada buwan. Ang ginawa nila, yung 10,000, kumuha lang tayo kung sino-sinong tambay sa kanto, yung mga alas 11 pa lang ng umaga nag-iinom na ng bulag. Yun na lang kunin natin troll. Bigyan mo ng isang cellphone yun. Sige, pag-trollin mo 5,000 lang bayad natin, 4,000. Anyway, tambay lang naman sa kanto di ba? So yun ang ginagawa nila. Napakasama ng quality ng trolls. Hindi mo na dapat i-engage, walang kwenta Dati paminsan-minsan, halimbawa may 4,000, 5,000 followers, ay ine-engage ko pa ng konti kahit papano, o minsan natutuwa ako para kumita man lang, di ba, per engagement yung trolls, sinasagot-sagot ko kahit kengkoy, kahit wala lang, yan. Ngayon wala nang kwenta Anyway, mabalik tayo rito. Dapat yun, in the meantime, pagkagera, at alam mo, ang unang tatamaan ay presyo ng produktong petrolyo. Hindi naman kailangang maging matalino ka So kahit si Pangulong Marcos ay pwedeng maintindihan naman ito. Siyempre, gera!
Saan ang gera? Iran. Ano ba yun? Middle East. Middle East. Saan ba nanggagaling ang langis? Middle East. Tataas ang presyo ng gasolina. Banat ka agad in the meantime na wala pang batas. Di ba? Temporary solution yan. Oo. Or isubsidize mo katulad ng Malaysia. Kaso mo nga, again, sasabihin ko sa inyo yung sinabi ng aking mga kaibigan, papaanong magsasubsidize? Walang pera, ninakaw na. Since 2022. Since June 2022, ninakaw na. Wala nang pag-subsidize. 1 trilyon mahigit. Ang dami-dami pag-subsidize noon. Ngayon, eto ginawa. After so many cheche, burecheng, chuchu-chuchu, bla bla bla. Anong ginawa? Binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo para magtanggal ng excise tax. Tinanggal nga ang excise tax, saan nilagay? LPG at petroleum. Bagamat okay ito. At salamat, Mr. President. Hindi ito ang ugat ng problema. Ang ugat ay yaong diesel at gasolina kasi ginagamit po yun sa transport. Etong kerosene, panluto. Etong LPG, panluto. Okay, thank you po. Give credit where credit is due. Tama naman yun. Para hindi naman masyadong mahal yung pagkain. Hindi, yung pagluto. Ang problema, may panluto, wala namang iluluto. Bakit hindi dumadating sa mga palengke, sa mga grocery yung pagkain? Ayaw nang mag-angkat ng mga trackers. Kasi, loki negosyo Loki negosyo. Di ba, sinabi nga ng isang tracker, ang kanilang kontrata sa yung average 12,000 kasi ang gasolina nila, diesel nila, mga truck yan ay 3,000 lagi, more or less. Constant na yon. Naging 9,000. So, anong margin mo? 3,000. Doon mo pa kukunin yung pahinante, etc. Ang dapat pinababa right away para hindi magkaroon ng ripple effect or domino effect. Diesel, gasolina. Anong ginawa? Wala. Pwede naman palang executive order. Bakit? Kasi ang sinasabi ng iba, ayaw kantihin yung mga oil companies. Takot sa oil companies. May ERC, may powers, may emergency powers. Meron nga sa konstitusyon pag emergency. Pwede ka mag-take over doon sa yung mga essential. Langis, tubig, kuryente. Nag-declare na ng state of energy emergency. Dapat in the meantime na tumatakbo yung bill, na tama naman yung bill na yun. Okay naman, wala naman tayo masasabit. Thank you rin sa mga kongresista natin ay binigyan naman nila ng kaukulang atensyon. Ngaya lang, isinisingit-singit lang nila habang hinihiring nila yung impeachment ni Sara Duterte. Inuuna pa nila yun, di ba? Anong ginagawa ngayon? Ayan, anong dinadaldal? Ayan, nasa monitor natin, anong dinadaldal? Di yung energy, yung impeachment, hindi yung energy. Yan. Yun ang ginawa. Thank you, pero too little, too late. Nagre-ripple effect na. Ngayon, sinasabi nila, binibida nila, ay bababa daw. At thank you rin na mga 23 pesos ang diesel. Thank you, pero hindi dahil sa intervention ng government. Dahil sa law of supply and demand, may mga dumarating. Sa Davao, may dumating galing Brunei, direkta. Di ba? Ngayon, ang nangyayari, nagkakagulo. Kasi nagkaroon ng bagong development sa Middle East. Ang Amerika naman ang maghaharang sa Strait of Hormuz. Paano yung deal natin na sinasabi nilang ang Philippine flag vehicle? Na wala naman, meron bang tanker na Philippine flagged? Ako, pupusta ko 100,000. Walang dalawa yan. Hindi lalampasan dalawa. Kung meron man, 100,000 ito, seryoso. Unang makapagpapakita sa akin na meron tanker ng crudo na nakarehistro sa Pilipinas. Wala tayong ganyang barko. Nawala yung shipbuilding ng Pilipinas. Shipbuilding, dati may mga shipbuilders tayo rito. Pumunta na sa Korea, sa Japan. Sa iba na. Mga shipbuilders, Vietnam. Build ng ships. Tayo, kamote na. Yan. Ang Amerika na sinasabi, binablock nyo sabi sa Iran, binablock nyo. Bablock din namin. Kayo naman na hindi namin padadaanin. May problema ngayon. Sabi ng Iran, yung mga pro-US, hindi nila papadaanin.
Sabi naman ng Iran, ng US, yung pro-Iran, hindi nila patadaanin. Anong resulta? Parehong talo. Oh, walang dadaan. Wala. Kamoting kahoy, paano yung supply natin? Yan. Hindi ko nga maintindihan kung anong nangyayari. Ngayon, paano yung supply natin? Dapat yan antimano. So, dapat yan for 1.5 months na control Kung meron man talagang matindi, siguro, eto na yon. Pero at least, for a while, na control. Hindi yung immediately, the day after nagbombahan sa Iran. Na-anticipate na nila Oo, dapat. yan naman hindi naman sinasabing, hindi naman pagising mo, binobomba ng Iran. Di ba, naggirian pa yan Opo. Nagpahayag, kontrapahayag, nag-warning, di ba? Dapat yan in place na. Hindi Ang problema sa gobyerno ito, hindi proactive reactive. Pag nariyan sa kakikilos, hindi nila na-anticipate. Di ba? Kitang-kita naman natin yan ay very eloquently stated or demonstrated doon sa ginawa ng ating Pangulo, di ba, nung bagyo. Opo. Yung the famous, anong gagawin natin sa may kamot-kamot sa ulo? Ibig sabihin, attorney, wala tayong magaling na nasa gobyerno ngayon? Wala kasi nga, ang Sakit nun, inaatupag ay pagnanakaw. Yung lalo na yung sa house, karamihan, hindi naman lahat. Opo. May mga matitino dyan. Kaso ang problema, yung mga matitino, yun ang hinaharas. Yung mga hindi matitino, yun ang namamayagpag. Katulad ni Kiko Barsaga, inaresto. Di ba? Yun ang nag-expose ng corruption. Yun ang kinukulong. Kung sinong nag-expose ng corruption, kami ang dinidemanda. Dinimanda ako ng sedition, sinimanda ako ng cyber libel. Yan. Buti na, dismiss na. Kung sinong nagtatanggol sa mga matino, yun ang ginugulo nila. Yun ang mabigat dito. Inaatupag pa impeachment kesa dito Malungkot sa yun. energy at bendalo na naman. Ayaw nila magbendalo pagdating sa presyo ng gasolina at ng ibang mga produktong petrolyo dahil wala sila. Talagang tupi sila pagdating sa mga oil companies.